Dominant Protector. Credit to the author. 941 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Donut ni Or George. Si General Wilson ay tila nang hina at nang hina, halos hindi na nito maimulat ang kanyang mga mata sa huli. Gayunpaman, walang magawa si Terence kundi panoorin ang enerhiya sa loob ng katawan nito na patuloy na dumadaloy sa kanyang sarili, patuloy na pinapanumbalik ang kanyang mga nasirang meridian. Lumipas ang segundo ng segundo at naramdaman ni Terence ang paghina ng enerhiya ni General Wilson. Ang enerhiyang bumubuhos sa kanyang katawan ay hindi kasing marahas noong una itong nagsimula, ngunit hindi niya alam kung ito ay dahil ang mga naibalik na meridian ay nag-level up sa kanyang kapangyarihan o si General Wilson ay namamatay. General Wilson, umaasa ako na makakatagal ka. Salamat sa pagtulong sa akin sa krisis na ito, babalikan ko ang iyong kapangyarihan para sa iyo pagkatapos kong mabawi ang akin. Ang enerhiya ay lumago ng hamina at hamina. Sa wakas, ang huling daloy ng enerhiya ay umalis sa katawan ni General Wilson at sa wakas ay humiwalay ang katawan nito sa katawan ni Terence. Nakahandusay ito sa kama ni Terence, hindi malinaw kung patay na ba ito o buhay. Ha! Ramdam ni Terence ang pagbabago-bago ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan ng malinaw. Nandoon iyon. Nabawi niya talaga ang kapangyarihan niya. Bagaman hindi lahat ng mga meridian ni Terence ay naayos at ang enerhiya na nakaimbak sa loob ng mga naayos na meridian ay mahina. Gayunpaman, alam niyang malapit na siyang mabawi ang kanyang kapangyarihan. Tiyak na masarap ang pakiramdam na ito. Huminga ng malalim si Terence at hinawakan si General Wilson sa kanyang mga braso habang papasok siya sa espasyo sa Jade Pendant. Ngayon, sa sandaling naayos na lahat ang mga meridian ni Terence, ang sobrang enerhiya ay maililipat sa katawan ni General Wilson kapag binanggit niya ang Art of Dragon Mastery. Sa ganitong paraan, maaari niyang subukang iligtas si General Wilson sa lalong madaling panahon. Nag-aalala si Terence na hindi siya makakarating sa oras para iligtas ito pagkatapos niyang hintayin na bumalik ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang kalamangan ay kung nagsimula siyang mag-imbak ng enerhiya, susuportahan muna nito si General Wilson. Pagkaraang bumalik ang kapangyarihan ni General Wilson, maibabalik niya ang kanyang kapangyarihan. Matandang George, ang aking mga meridian ay naayos na. Pagkatapos pumasok ni Terence sa espasyo sa Jade Pendant, mabilis siyang pumasok sa cultivation mode at binibigkas ang Art of Dragon Mastery. Sinulyapan siya ni George at hindi siya inistorbo. Hindi pa huli ang lahat para magsalita pagkatapos ng kanyang paglilinang muna. Agad na pinakilos ni Terence ang enerhiya sa kalawakan at nagmadali silang pumasok sa katawan ni Terence. Gayunpaman, ang lakas ng enerhiya sa kalawakan ay 100 beses na mas marahas kaysa sa enerhiya mula kay General Wilson. Sa kabutihang palad, ang karamihan sa mga meridian ni Terence ay naayos, o hindi niya kakayanin ang nakakatakot na dami ng enerhiya. Isang kulay pula ang lumitaw sa mukha ni Terence at ito ang tanda ng ganap na paggaling ng kanyang katawan. Ramdam ni Terence na ang lahat ng mga sugat sa kanyang katawan ay nagsimulang maghilom ng sabay-sabay. Ang enerhiya sa espasyo ng Jade Pendant ay walang katapusan. Si Terence ay parang isang tao na kagagaling lang sa desyerto, desperado sa tubig. Matako niyang hinigop ang dalisay na enerhiya para magamit niya. Habang walang hanggan ang pagbuhos ng purong enerhiya sa kanyang katawan, biglang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Terence at ang pagtataka ay lumitaw sa kanyang malarosas na pisngi. Naayos na, naayos na. Ramdam ni Terence na lahat ng sugat sa loob ng kanyang katawan ay gumaling na. Ang kanyang mga meridian ay maaaring mag-imbak ng enerhiya tulad ng dati. Matapos makaramdam ng labis na pagkabalisa, hindi tumigil si Terence. Pumikit siya ulit. Nagpatuloy siya sa pag-awit ng Art of Dragon Mastery at ang enerhiya sa espasyo ay patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan. Gayunpaman, dahil hawak ni Terence ang isang naghihingalong General Wilson at binibigkas niya ang Art of Dragon Mastery, ang enerhiya ay hindi na natili sa kanyang katawan ngunit ginamit ang kanyang katawan bilang medium pagkatapos itong ayusin. Matapos mailipat ang enerhiya sa kanyang katawan, nag-transform ito at bumuhos sa katawan ni General Wilson. Sa oras na ito, makakapagpahinga si Terence saglit. Si Terence ay hindi sumisipsip ng enerhiya at naimulat niya ang kanyang mga mata para magsalita.
Huminga ng malalim si Terence. Hindi pa siya gaanong naramdaman mula noong siya ay nasugatan. Nang makitang iminulat ni Terence ang kanyang mga mata, si George ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Little Terence, bakit hindi mo ituloy? Teka, hindi? Sumisipsip ka pa rin ng enerhiya. Hindi. Pero inuuna ko muna ang enerhiya kay General Wilson. Nasa tabi ko lang siya, nakaramdam ng sobrang pagka-rejuvenate si Terence at ang kanyang katawan ay napuno ng pananabik na lumaban. Hindi ko akalain na babalikan mo ang iyong kapangyarihan sa ganitong sitwasyon. Napabayan ko na may aso kang kaparehong sekta. Napabulala si George, kung naaalala natin kanina, hindi mo na kailangang maghintay hanggang ngayon para ayusin ang iyong mga meridian. O tama, matandang George, gusto kong itanong ito. Bakit ko magagamit ang enerhiya sa loob ng katawan ni General Wilson? Curious na tanong ni Terence, akala ko ba may lalabas lang ang enerhiya sa loob ng katawan ko kapag binibigkas ko ang Art of Dragon Mastery? Haha, dahil iba ka sa asong iyon. Ang enerhiya nito ay pag-aari mo, hindi mismo. Si George ay mukhang alam na niya na itatanong ni Terence habang ngumisi, kaya nga matatawag itong Internal Style Dog Master ng Golden Division. Isang panloob na istilong Dog Master ng Golden Division. Inulit ni Terence ang kakaibang pangalan na ito at nalilitong tumingin kay George, ano ang ibig sabihin nito? Ito ay simple. Ito ay kapareho ng lahat ng iba pang panloob na estilo masters ng ginintoang dibisyon dahil ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng ginintoang dibisyon. Gayunpaman, hindi ito alam kung paano linangin at hindi ito makakapag-breakthrough dahil hindi nito kayang sumipsip ng enerhiya mismo. Ilagay ito sa simpleng salita, ito ay isang master na ikaw mismo ang lumikha. Ito ay palaging mananatili sa paraang nilikha mo ito, paliwanag ni George, para ibalik ang iyong enerhiya, ay nagmadaling ibalik ang iyong enerhiya. Ito at ang lahat ng enerhiya nito ay sa iyo, para kang nag-iimbak ng enerhiya sa loob nito, kapag hindi mo ito kailangan, maaari itong humiram ng iyong enerhiya, na ginagawa itong isang gintong dibisyon na Dog Master, ngunit kapag kailangan mo ito, maaari mong kunin ito kahit kailan mo gusto. Oh! Kaya iyan. Biglang naunawaan ni Terence kung paano ito gumagana. Akala niya ay sapat na siya para lumikha ng mga Golden Division Masters, ngunit hindi niya alam na ang Golden Division Master na nilikha niya ay walang kakayahang mag-level up. Kung tungkol sa paliwanag kung bakit bumalik sa kanya ang enerhiya, ito ay dahil sa kanya ang enerhiya sa simula. Kaya kapag kailangan ito ng kanyang katawan, natural na babalik sa kanya ang enerhiya. 942. Ito ay isang passive na kasanayan. Noong ito ay aktibo, si General Wilson at siya ay parehong nasa passive states. Hindi nila makontrol ang daloy nito. Ngunit hindi ba't napakalakas ng aking enerhiya? Kung ang aking kalaban ay nasugatan, magagawa ba nilang kunin ang enerhiya sa loob ng katawan ni General Wilson? Biglang naisip ni Terence ang isang nakakatakot na posibilidad at nagtanong. Kung ito ay passive, mangyayari ba ito sa iba na nangangailangan ng purong enerhiya? Hindi. Mga salitang lumabas sa bibig ni George. Bakit hindi? Nalilito si Terence. Ang sining ng Dragon Mastery ay isang makapangyarihang awit na maaaring magbago ng enerhiya. Magagamit mo ang awit na ito upang makuha ang enerhiya ng natural na mundo at ang enerhiya mula sa kalawakan dito, ibahin ito sa purong enerhiya na kailangan mo at itago ito sa loob ng iyong katawan. Ipinaliwanag ni George, ang iba na naglilinang ng iba sa iyo ay nangangailangan ng iba't ibang uri ng purong enerhiya. Ang enerhiya sa loob mo ay makapangyarihan dahil magagamit mo ang awit upang mabago ito sa anumang uri ng enerhiya na kailangan mo. Kaya't maaari mong iligtas ang iba gamit nito. Gayunpaman, hindi alam ni General Wilson ang awit at ang enerhiya sa loob ng katawan nito ay magiging sa iyo magpakailanman. Maliban sa iyo, walang ibang makakagamit nito. Naiintindihan ko na ngayon. Biglang naunawaan ni Terence ang loika sa likod nito. Hindi katakataka na maibibigay ni General Wilson ang lakas nito sa kanya nang hindi binabago ito sa pamamagitan ng pag-awit, ito ay dahil ito ay kanyang sariling enerhiya. Si General Wilson ay hindi kailanman nagtanim noon, at mayroon lamang itong anumang inilipat ni Terence dito. Ang iba ay iba. Hindi nila magagamit ang dalisay na enerhiya ni Terence nang hindi binibigkas ang Art of Dragon Mastery. Sa kabutihang palad, may naiwan ka, o baka nasa malaking problema ka.
Napabuntong hininga si George, ngunit ang lahat ay nasa iyong kapalaran. Mabuti at matagumpay mong nalampasan ito. Sa General Wilson, mayroon akong ace card para iligtas ang aking buhay sa hinaharap. Marahil ay maaari kong patuloy na gamitin ang purong enerhiya na bomba. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Terence. Gamit ang ace card na ito, makakalaban niya ang mga master na mas mataas ang level kaysa sa kanya. Ngunit dapat mong iwasan ito kung maaari, umiling si George. Ha! Parang nagbuhos ng isang balde ng malamig na tubig sa ulo ni Terence. Una, kung hindi mo ito makokontrol ng maayos at sabog ang iyong puso o utak, hindi mo na kailangang humingi ng enerhiya mula sa aso. Mamamatay ka sa lugar, sabi ni George. Tumango si Terence na may mapait na ngiti. Sa katunayan, ang isang purong enerhiya na bomba ay mapanganib at makakasama ito sa iba nang hindi nakikinabang sa kanyang sarili. Isa itong kasanayan na magagamit lamang kung gusto niyang mamatay kasama ang kanyang kalaban. Pangalawa, kung ang iyong kalaban ay hindi mamatay dahil dito, maaari ka nilang patayin, sabi ni George, kaya ipinapayo ko sa iyo na patuloy na maglinang upang mag-level up. Huwag gumamit ng ganitong uri ng mga hindi tapat na pamamaraan maliban kung kailangan mo. Alam ko. Tumango si Terence, tama ka, ang pag-level up lang ng kapangyarihan ko ang tamang paraan. Magagamit ko ito kapag nasa desperado akong sitwasyon, pero masasaktan ko ang sarili ko kung patuloy kong gagamitin ito. Haha, buti naman nag-iisip ka ng ganyan. Ngumiti si George at tumango siya, mukhang aliw. Si General Wilson, na nasa tabi ng katawan ni Terence, ay mabilis na sumisipsip ng enerhiya mula sa katawan ni Terence. Comfortable itong humiga sa tabi niya, ninanamnam ang pagyabong. Bago ito, halos sumabog ang puso ni General Wilson sa takot. Ayaw nitong umalis si Terence at gusto siyang bigyan ng panghuling yakap, ngunit hindi nito inaasahang dumidikit ang katawan nito sa katawan ni Terence sa sandaling mahawakan niya ang katawan ni Terence. Bagamat hindi alam ni General Wilson kung ano ang nangyayari, natakot ito. Dati, sumisipsip ito ng hindi kilalang enerhiya mula kay Terence, at naging napakalakas nito na kaya nitong pumatay ng isang tao sa isang sipa. Ngayong bumabalik na ang enerhiya kay Terence, paanong hindi ito matatakot? Gayunpaman, hindi naisip ni General Wilson na tumakas. Bagamat natakot ito, nang makita nito ang masiglang mukha ni Terence, alam nitong kapakipakinabang para kay Terence ang mga nangyayari. Si General Wilson ay isang matapat na aso. Iniligtas ni Terence ang buhay nito at binigyan ito ng kapangyarihan ni Terence. Kung kailangan ni Terence ang enerhiya na iyon ngayon, dapat niya itong kunin. Bagamat natakot ito, hindi man lang ito nagreklamo. Kaya, nagpatuloy si General Wilson hanggang sa ang huling daloy ng enerhiya ay nailipat pabalik kay Terence bago nawala ng malay. Hindi nito alam kung mabubuhay pa ba ito o hindi, ngunit kung gagaling si Terence, mapoprotektahan niya sina Cheryl at Yasi. Hindi alam ni General Wilson kung gaano na ito katagal, ngunit pagkatapos niyang magising, ang pamilyar na enerhiya na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan ay patuloy na bumubuhos pabalik sa katawan nito. Ito ay katulad ng unang pagkakataon na nakuha niya ang mga ito, ngunit sa pagkakataong ito ay nakahiga si Terence sa kama na parang mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay si General Wilson na sinisipsip nito ang enerhiya na bumalik kay Terence at gusto nitong tumalon palayo. Gayunpaman, nalaman nitong muling nakadikit ang katawan nito sa katawan ni Terence. Natakot si General Wilson ngunit nang makita nitong normal na namumula ang mukha ni Terence nang walang anumang posibilidad, huminahon ito at humiga muli sa tabi ni Terence, tinatamasa ang mga pagyabong mula sa kanya. Makalipas ang mahabang panahon, si General Wilson ay nagsimulang makaramdam muli ng masamang pakiramdam. Malinaw na nararamdaman nito na ang kanyang katawan ay hindi na maaaring sumipsip ng anumang karagdagang enerhiya, ngunit si Terence ay naglilipat pa rin ng walang katapusang enerhiya sa kanya. Boom! Tumayo ang lahat ng balahibo ni General Wilson at parang sasabog ito dahil sa enerhiya. Nang sumunod na sandali, nahimete ito nang hindi alam ang nangyari. Sa pagkakataong ito, pinatalon pa nito si Terence sa loob ng espasyo ng pendant. Hindi niya alam ang maraming enerhiya na kailangan ni General Wilson at nagpasya siyang patuloy na maglipat ng enerhiya dito. As long as it could absorb, nag-transfer pa siya. Ngunit hindi niya na-control ng maayos ang dami at muntik nang sumabog si General Wilson.
Mabilis na bumalik sa realidad si Terence at hinawakan si General Wilson. Nakahinga ng maluwag si Terence nang maramdaman niyang normal na ang pulso at tibok ng puso nito at malamang nahimatay lang ito. Ngunit sa sumunod na segundo, naging kakaiba na naman ang mga ekspresyon ni Terence. 943. Si General Wilson na nasa unang yugto ng Golden Division ay lumaktaw ng ilang antas at tumalon sa tuktok ng huling yugto ng Golden Division. Nanlaki ang mata ni Terence sa gulat. Hindi pwede. Nawala ang lahat ng kapangyarihan nito at pagkatapos niyang ibalik ang enerhiya, naging aso ito sa tuktok ng huling yugto ng Golden Division. Ang antas nito ay mas mataas pa sa Amara. Hindi pwede. Kung makakagawa siya ng aso sa ganoong antas, ano ang mararamdaman ng mga masters ng Golden Division na iyon? Gayunpaman, walang oras si Terence para pag-isipan itong mabuti. Matapos suriin na walang mali kay General Wilson, muli siyang pumasok sa espasyo dahil sabik siyang mabawi ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng kaso ni General Wilson, mag-level up din ba siya? Sa bawat pag-level up niya, nasa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Nasugatan siya o nawala ng lahat ng kapangyarihan at pagkatapos mapuno muli ng enerhiya ang kanyang katawan, maaari na siyang makapasok sa susunod na antas. Hindi kailanman narinig ni Terence ang tungkol sa muling pagtatayo pagkatapos ng pagkawasak ay gumana ng ganito, ngunit tila epektibo ito sa kanya at kay General Wilson. Si Terence ay pumasok muli sa espasyo sa Jade Pendant at muling binanggit ang Art of Dragon Mastery. Muling lumipat ang enerhiya sa kanyang katawan ngunit sa pagkakataong ito, lahat sila ay para sa kanyang sariling gamit. Ramdam ni Terence ang liwanag ng bawat meridian matapos silang mapuno ng enerhiya, ito ay lubhang nakakapresko. Nang bumalik si Pablo sa mansyon, nalaman niyang si Cheryl at Yasi ay nakaupo sa sopa na nakatingin sa kawalan. Hindi sila nanunood ng telebisyon at wala rin silang ginawa, pareho silang blanko. Cheryl, Yasi. Lumapit si Pablo, kaunti na lang ang natitira. Naisip ni Pablo na nakaalis na si Terence at nakatingin sila sa kalawakan ng walang laman dahil masyado silang nalulula. Daddy, bumalik ka na. Tumalikod si Cheryl at itinaas ang ulo para tingnan si Pablo. Bumalik na ako. Tumingin si Pablo sa kanyang anak na mukhang nalulumbay at nasasaktan ang kanyang puso. Hindi niya ito binigyan ng kaligayahan sa kabila ng pagbibigay kasiyahan sa lahat ng kanyang materialistikong kagustuhan. Hindi kailangan ni Cheryl ng anuman, ngunit hindi kailanman binigyan siya ni Pablo ng sapat na pagkakamag-anak. Nawalan siya ng ina mula pagkabata at si Pablo ay palaging abala sa trabaho. Hindi siya nagkaroon ng panahon para alagaan siya. Sa isang kisap mata, she was so grown already. Hindi man lang tunay na naunawaan ni Pablo kung ano ang buhay ng kanyang anak na babae. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Pablo na tutulungan niya ang kanyang anak na mahanap ang kaligayahang pagmamayari niya, anuman ang mangyari. Isasama niya ang kanyang anak at tatakas mula sa sakuna sa lumang tahanan ni Terence. Daddy, hindi pa umalis si Terence. Nasa kwarto niya. Hindi alam ni Cheryl kung paano ipapaliwanag dahil hindi niya alam kung bakit bumalik si Terence sa kanyang silid sa halip na umalis. Oh! Hindi pa umaalis si Little Terence. Hindi ba alas 6 ang tren niya ngayong gabi? Alas 7 na, hindi siya makakarating. Tumingin si Pablo sa kanyang relo at nalilitong tanong. Hindi ko alam, ito ang nangyari. Ikinwento ni Cheryl ang mga kakaibang nangyari bago umalis si Terence. Oo, kakaiba. Si Shieldbro ay kasama ni General Wilson at mahigit 4 na oras na sila sa kwarto. Hindi pa sila lumalabas at hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila, dagdag ni Yasi sa pagkalito. Ano? Anong ginagawa niya? Nasugatan na naman ba siya? Kumunat ang noo ni Pablo. Kung walang nangyari, walang makakapagpabago sa schedule niya. Nag-aalala rin ako. Tumango si Cheryl at natarante siya, malakas si General Wilson pero ordinaryong tao na lang si Terence ngayon. Nag-aalala ako na tumalon si General Wilson sa kanya ng sobra at muli siyang nasaktan. Ganun ba? Narinig ni Pablo ang pagsusuri ni Cheryl at naging seryoso din ang kanyang ekspresyon. Kung iyon ang kaso, hindi siya sigurado. Kung hindi, bakit papalitan ni Terence ang kanyang ideya at biglang tumakbo pabalik sa kanyang silid? Ibig sabihin ba nun nasa panganib si Shieldbro? Narinig ni Yasi ang mga salita ni Cheryl at nag-alala. Mukhang dito na lang natin siya hihintayin.
Bumantong hininga si Pablo. Bueno, kapag gising na si Little Terence, hindi pa huli ang lahat para sabay tayong umalis. Magkasama. Nagulat si Cheryl at tumingin sa kanyang ama. Oo. Napagpasyahan ko na sasama tayo kay Terence at takasan ang krisis sa kanyang lumang tahanan. Ngumiti si Pablo. Pupunta sa kanyang lumang tahanan upang makatakas mula sa krisis. Paulit-ulit na sinabi ni Cheryl, pupunta rin tayo. Paano ang kumpanya mo? Aalis ka na. Paano ang paaralan para sa akin? Cheryl, dahil nakapagdesisyon na ako, hindi ko na itatago sa iyo. Mapait na ngumiti si Pablo, naging mahirap para sa akin ang mga nakaraang araw. Nasaktan si Little Terence at matapos marinig ng mga kaaway ko ang balita, lahat sila ay lumapit sa akin. Ah! Nagulat si Cheryl, paano nila nalaman ang tungkol dito ng napakabilis? Ano ang gusto nila? Ang unang alon ay ang Iron Lakes House Turner. Ginamit nila ang kanilang manugang na si Harleen, na iyong pinahiya, ay humingi ng 2 bilyon bilang kabayaran, kasama ang Pablo Towers at Pablo Business Hotel. Mapait na ngumiti si Pablo. Since he decided to leave his company behind, it doesn't matter kung ipaalam niya dito. Harleen. Alam ko. Dahil ba sa akin? Narinig ni Cheryl ang mga salita ng kanyang ama at nakonsensya, Daddy, kasalanan ko po. Haha, wala itong kinalaman sa iyo. Hindi malaking bahay ang House Turner at ngayon ay gusto na nilang mag-expand sa Starfield. Ginamit ka nilang dahilan para bigyan ako ng gulo. Paano kita masisisi dito? Sinabi rin ni Little Terence na hindi namin kasalanan. Ngumiti si Pablo at inaliw siya. Ay, naalala ko. Yung babaeng yun na gustong pumikit pero hindi naninindigan. Sinabi ni Yasi, masama ang kanyang pamilya. 944. Bagamat alam ni Cheryl na hindi nila ito kasalanan at dahilan lamang ito para kay House Turner para pahirapan ang kanilang buhay, nakaramdam pa rin siya ng pagkakasala. Kung wala ang dahilan na ito, marahil ay makakahanap sila ng isa pang dahilan. Ang pangalawang alon ay ang mga tauhan ni Irving. Mapait na ngumiti si Pablo, malalim ang sama ng loob sa pagitan natin. Ilang beses kanyang sinubukang kidnapin at gustong patayin kayo ni Yasi sa entertainment park, ngunit nagawa siyang pigilan ni Little Terence. Ngayong si Little Terence ay wala na sa perpektong kondisyon, syempre, lalaban siya. Pero hindi niya hiniling ang kumpanya namin. Tumango si Cheryl. Paanong hindi niya ito nakilala? Ang taong iyon ay may sama ng loob sa kanyang pamilya at kay Terence. Hindi maniniwala si Cheryl kung hindi siya pumunta dito. Ang ikatlong alon ay ang Iron Lakes House York. Patuloy ni Cheryl. House York. Sino sila? Akala ni Cheryl ay pamilyar ito ngunit hindi niya alam kung saan niya narinig ang pamilyang ito. Ang mga tauhan ni House York ay pumasok sa iyong mansyon at nasugatan si General Wilson. Nakalimutan mo na ba ito? Pinaalalahanan siya ni Pablo, hiniling mo kay Little Terence na patayin ang pumatay sa kainaitan ng sandali, ngunit hindi siya pinatay ni Little Terence. Ha? Bakit siya maghahanap ng gulo kung dapat niyang pasalamatan si Terence? Sa wakas ay naalala ni Cheryl si Kevin. Ang mapagmataas na mukha ni Kevin ay nakikita pa rin sa kanyang isipan at nakaramdam siya ng labis na hindi komportable. Hindi sila magiging makatwiran sa atin, bumantong hininga si Cheryl at umiling, mas malala pa ang kalagayan ni House York. Kailangan mong magpakasal sa kanilang bahay, maging iyon ay malubhang nasugatan ang asawa ni Kevin at lahat ay gumagamit ng mga bahagi ng Pablo Industries bilang dot. Ano? Galit na tumayo si Cheryl, hindi ko sila pakakasalan. Eksakto. Kung hindi natin sila kayang harapin, maaari tayong magtago. Ngumiti si Pablo, kaya nagpasya si Daddy na pumunta sa lumang tahanan ni Terence kasama ka. Ang puso ni Cheryl ay napuno ng kagalakan nang walang dahilan nang marinig niya ang pinili ng kanyang ama. Palihim na bulalas ni Cheryl. Bakit siya nakadama ng ganoong kaligayahan kapag ang kanyang pamilya ay nasa ganoong problema? Gayunpaman, lihim pa rin siyang natutuwa tungkol dito. Paano sila naging mayabang? Daddy, bakit hindi tayo tumawag ng pulis? Sinabi ni Cheryl sa sarili na hindi siya makakapunta. Kung tutuusin, ginugol ng kanyang ama ang kanyang buhay sa kumpanya at hindi nila ito maaaring isuko ng ganito. Ang mga maharlikang bahay na ito ay madalas na gumawa ng mga bagay sa labas ng mga patakaran.
Wala itong silbi kahit na tumawag tayo ng pulis. Nagpaplano lang silang gumawa ng krimen ngunit hindi pa talaga nila nagagawa. Mapait na ngumiti si Pablo, kung guguluhin natin sila, baka patayin nila tayo para ilabas at kunin ang ating mga ari-arian ng ilegal. Ano? Nagulat si Cheryl. Hindi niya alam kung gaano kakaya ang mga bahay na ito ngunit sa mga salita ng kanyang ama, napagtanto niya na kahit na may gawin sila sa kanyang pamilya, makakahanap sila ng scapegoat at wala talagang mangyayari sa kanila. Kaya nga makakatakas lang tayo dito. We'll have to give our assets to them anyways, but do you want to marry into House York? Tanong ni Pablo. Hindi pwede. Umiling si Cheryl, paano siya magpakasal sa House York? Eksakto. Kaya, aalis tayo sa lungsod ng Starfield pagkalabas ni Terence at iiwan natin ang lahat dito. Malinis ang ulo ni Pablo dahil hindi siya nagdalawang isip na umalis nang hindi kumukuha ng pera mula sa kumpanya. Ang layunin ay hindi para ma-alarma sila para makaalis sila ng ligtas. Walang aasahan na tahimik na umalis si Pablo sa lungsod ng Starfield kasama si Pablo nang hindi kumukuha ng kahit isang sentimo. Okay. Masayang tumango si Cheryl. Isama mo ako, gusto ko ring sumama. Hindi natuwa si Yasi tungkol dito. Kung umalis si Cheryl sis kasama si Shield bro, ang boring kaya kung mag-isa lang siya dito. Okay. Isasama ka namin, ayaw makipaghiwalay ni Cheryl kay Yasi at tumango bilang pagsang-ayon. Tumingin si Cheryl kay Yasi at hindi nagsalita sa huli. It was her choice at ayaw niyang makialam dito. Naalala ni Pablo ang mga salita ng kanyang ama at gumaan ang pakiramdam niya. Umakyat si House Charlton sa Terence, hindi ang kabaligtaran. Naghintay si Jerwin ng isang buong araw ngunit hindi siya nakatanggap ng tawag mula kay Pablo at nagsimula siyang magpanik. Ano ang ginagawa ng mga kaaway ni Pablo? Lihim na nanumpa si Jerwin. Bilasan mo ay pressure mo siya. Kung hindi mo siya pipilitin, paano siya lalapit sa akin para humingi ng tulong? Hindi na nakapagpigil si Jerwin at lihim na nagpasa ng ilang balita sa Sicilio ng House York. Sinabi niya sa kanya na si Pablo ay tumatakas at palihim niyang inililigaw ang kanyang mga ari-arian, at dapat niyang suriin ito sa lalong madaling panahon. Hindi niya ipinasa ang impormasyong ito sa House Turner at Irving ay dahil gusto lang nila ang pera at ari-arian ni Pablo ngunit hindi niya hinawakan ang kanyang ilalim, si Pablo ay magre-rebelde lamang ng buo kung may gustong hawakan si Cheryl. Iyon ay isang dahilan lamang na ginawa ni Jerwin ng random dahil gusto niyang si House York ay mas i-pressure si Pablo. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jerwin na mahulaan niya kung ano ba talaga ang balak ni Pablo. Bagamat hindi ginagalaw ni Pablo ang kanyang mga ari-arian, naghahanda siyang tumakas. Sa isang hindi pangkaraniwang oras na tulad nito, mas gugustuhin ni House York na paniwalaan ito kaysa huwag pansinin ito. Kung tumakas si Pablo kasama ang kanyang mga ari-arian, napakahirap na hanapin siya muli. Napakaraming bansa at hindi nila mahahanap ang mga ito kung pupunta siya sa ibang bansa. Kaya naman, nagpa siya si House York na kumatok sa kanyang pinto kinabukasan. Kung hindi pumayag si Pablo, aagawin nila siya. Ngayong walang master sa kanila si House Chu, ito ay isang piraso ng cake upang kontrolin siya. Maaari nilang hilingin sa kanya na pumirma ng isang kontrata sa paglilipat ng mga bahagi at ibalik si Cheryl sa Iron Lake para hindi sila pumunta rito ng walang kabuluhan. Ang tanging kahihiyan ay ang impluwensya sa likod ni Terence ay hindi kailanman nagpakita. Nagkamali ba si House York ng assumption? Wala bang impluwensya sa likod ni Terence? Ngunit kung ganoon ang kaso, ito ay mas mabuti. Maaaring targetin ni House York si House Charlton nang walang pag-aalala at pagkatapos nito, ito na ang kamatayan ni Terence. Kung ordinaryong tao lang si Terence, madali lang siyang patayin. Habang iniisip ito ni Biden, hindi na siya makapaghintay na kutsilyuhin si Terence mismo para ipaghiganti ang kanyang anak. Nagsimulang mangarap ng gising sina Halden at Biden sa hotel at hindi nila alam na ang EDM, naghuhukay sila ng sarili nilang libingan. 945. Third uncle, bakit hindi lumalabas ang impluwensya sa likod ni Terence kapag nasa desperadong sitwasyon si House Charlton? Sumusukol na ba sila kay Pablo? Nalilitong tanong ni Halden kay Biden. Hindi ako sigurado tungkol doon. Mula sa aking pagsusuri, si Terence ay walang anumang background kaya iminumungkahi ko na dapat nating patayin si Terence habang tayo ay naroon.
Galit na galit si Biden kay Terence, at sa pagkakataong ito, naghiganti siya para sa kanyang anak. Ngunit alang-alang sa mga benepisyo ng kanyang pamilya, hindi siya nang ahas na kumilos ng diretsyo. Ngayong si Pablo ay nasa kanyang dulo at ang impluwensya sa likod ni Terence ay hindi pa nagpapakita, nangangahulugan ito na si Terence ay walang impluwensya sa kanyang likuran. Mas mabuti kung mapatay natin si Terence, ngunit si Terence ay tila malapit din kay Martin ng pribado. Kung gagawa tayo ng hakbang kay Terence, hindi natin ibibigay ang mukha ni Martin. Hindi maganda. Ang Miracle Dr. Gwan's Medical Company ay nasa ilalim ng pansin ngayon at gumawa sila ng maraming mabisang gamot, lahat ng marangal na bahay ay susubukan na manalo sa kanila. Maingat na pinag-aralan ni Halden, hindi mahalaga kung gaano tayo tumapak sa house troop, ngunit dapat tayong mag-ingat kung ito ay nauugnay kay Terence. Humph, ano? Hindi kailanman lumabas si Martin upang protektahan siya, maaari nating baliwalain ang relasyong ito. Malamig na tumawa si Biden, sa pagdating ng panahon, papatayin na lang natin siya kung gusto natin, hindi mahalaga kung magtanong si Martin. Gusto ba niyang hanapin ang gulo ni House York? Sa tingin ko dapat nating pag-usapan ito ng second uncle. Maingat na mungkahi ni Halden. Sige. Tatawagan ko si Kuya at hihilingin ang kanyang opinyon. Tumango si Biden. Hindi niya kailangang makinig sa mungkahi ni Halden York ngunit kailangan niyang makinig sa payo ng kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid ay medyo makatwiran at nag-iisip ng mga bagay ng mas lubusan. Tinawagan ni Biden si Cecilion at ikinwento ang nangyari dito, sinabi sa kanya na gusto niyang hanapin ang gulo ni House Charlton at patayin si Terence habang nandoon sila. Hindi. Narinig ni Cecilion ang mga salita ni Biden at umiling para pigilan siya, Kuya, hindi tayo makagalaw kay Terence ngayon. Bakit? Nagtanong si Biden, kung may impluwensya sa likod ni Terence, bakit hindi sila nagpapakita? Biden, hindi mo pinag-isipang mabuti. Sinabi ni Cecilion, mukhang casual lang ang relasyon ni na Terence at House Charlton. Hindi ibig sabihin na ang impluwensya sa likod ni Terence ay makakatulong kay House Charlton. Kung narito lang si Terence para sa praktikal na karanasan, dapat na siyang bumalik kaagad at marahil ay nagpasya silang talikuran na si House Charlton. Oh! Nagulat si Biden, kaya masyado akong impulsive. Arg! Naiinis na ako sa pagtingin lang kay Terence. Hehe, walang pagmamadali. Kung si Terence ay walang impluwensya sa likod niya, siya ay magiging isang patay na kaluluwa sa iyong mga kamay. Ngunit kung may impluwensya sa likod niya, kailangan na lang natin siyang pabayaan at magpasya kapag natapos na natin ang pagsisiyasat sa kanyang background. Sabi ni Cecilion. Sige, papatayin ko muna si House Charlton. Sumagot si Biden na may galit. Inilabas niya ang kanyang galit kay House Charlton dahil hindi pa niya kayang patayin si Terence. Sa halip ay ilalabas niya ang kanyang galit kay House Charlton. At ang asong naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak ay dapat na mamatay din. Sa bahay ng mansyon ni Charlton. Napatingin si Pablo sa orasan ng may pag-aalala. Alas 5 na ng umaga ngunit wala pa ring ingay mula sa kwarto ni Terence. Nagsimula siyang magpanik dahil ngayon ang huling deadline na ibinigay sa kanya ni na House York, Irving at House York. Kung hindi umalis si Terence bago ang deadline, hindi siya makakaalis. Maaari nilang harapin sina House Turner at House York, ngunit paano makakaalis si Cheryl kung dumating ang mga tao mula sa House York? Daddy, anong meron? Bakit ka nagpapanik? Tanong ni Cheryl nang makita niyang paulit-ulit na tumingin sa orasan si Pablo. Ngayon ang deadline na ibinigay sa akin ni na House Turner, House York, at Irving. Natatakot ako na kumakatok sila sa ating pintuan pagkatapos ng pagsikat ng araw at hindi na sila makakaalis. Napabuntong hininga si Pablo nang hindi ito itinatago sa kanya. Sa ganitong oras, kailangan niyang hayaan si Cheryl na maging handa. Cheryl, bakit hindi muna kayo ni Yasi? Babantayin ko si Little Terence. Walang pag-asa ang sagot ni Pablo. Ganito ba ang magiging kapalaran? Walang nangyari kay Little Terence noon ngunit kailangan itong mangyari sa sandaling kailangan niyang umalis. Gayunpaman, hindi kinasusuklaman ni Pablo si Terence dahil alam niya kung anong uri ng kahihinatnan ang kanyang makukuha.
Magagalit si House York at baka mapatay nila siya. Ngunit paano niya mapapanood ang pag-alis ng mga ito sa kanyang anak? Kung ang kanyang anak na babae ay ikinasal kay House York bilang isang babae, marahil siya ay magpapakamatay sa kahihiyan. Paano siya mabubuhay kung patay na ang kanyang anak? Paano niya makikitang muli si Wendy? Kwalipikado ba siyang maging ama kung hindi man lang niya maprotektahan ang kanyang anak? Kaya naman, mas gugustuhin ni Pablo na isakripisyo ang kanyang sarili kaysa ilagay ang kanyang anak sa panganib. Hindi ako pupunta. Umiling si Cheryl. Cheryl, makinig ka sa akin, huwag kang maging makasarili. Kung hindi ka pupunta, kukunin ka ni House York ng pilit. Kapag dumating ang oras na iyon, wala na akong magagawa. Sumimangot si Pablo at same time na nagpaliwanag, kung nakita ito ni Little Terrence, maaari ba niyang baliwalain ito? Ngunit kung pipilitin niya ang kanyang sarili na gumawa ng isang bagay, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Masasaktan mo siya. Hindi. Umiling si Cheryl, tama ka. Pero isipin mo, kung dumating si House York at hindi nila ako nakita, sino pa ba ang ilalabas nila ang galit nila sa iba maliban sa iyo? Bagamat ako ang nagutos na patayin si Kevin, ang tagapagpatupad ay si Terrence. Kung hindi ako nakikita ni House York dito, madali ba nilang iiwan kayo ni Terrence? Well, naisip lang ni Pablo na gamitin ang kanyang kamatayan para wakasan ang sama ng loob, ngunit bigla niyang naalala na si Kevin ay talagang nasugatan ni Terrence. Kung hindi nakita ni House York si Cheryl dito, malamang na hindi rin sila magiging madali sa Little Terrence. Daddy, kung ikaw si Terrence ay parehong patay na, walang layunin na mabuhay din ako. Umiling si Cheryl, kaya kailangan kong manatili dito. Kung si Terrence ang unang lalabas, sabay tayong aalis. Kung mauna si House York, haharapin natin sila. 946. Okay. Nakita ni Pablo ang matatag na saloobin ng kanyang anak at tumango siya bilang pagsang-ayon. Kilalang-kilala niya ang personalidad ng kanyang anak at bihira itong tumigil sa mga bagay na gusto niyang gawin, pero inosente si Yasi, dapat kang bumalik sa sarili mong mansyon. Hindi. Kung mamatay si Cheryl Sis at Shield Bro, wala nang saysay na mabuhay pa ako. Umiling si Yasi. Sige, manatili ka rito, gustong sabihin ni Pablo na kahit na manatili rito si Yasi, hindi rin maglalakas loob ang mga tao ni House York na hawakan siya. Bagamat wala na si House Colton mula nang magretiro si Old Master Colton at si Julian ay hindi pa nakakagawa ng anumang kapansin-pansing tagumpay, bahagi pa rin siya nito at si House Colton ay isang lumang noble house na may impluwensya sa militar. Kung ayaw ni House York na masira ang relasyon nila sa kanila, hindi nila sasaktan si House Colton sa oras na ganito. Lumipas ang segundo ng segundo at maya-maya, 6:30 na ng umaga. Wala pa ring balita mula sa kwarto ni Terrence. Siya ay nag-alinlangan at kalaunan ay nagpasya na huwag kumatok, ngunit inilagay niya ang kanyang mga tainga sa tabi ng pinto at sinubukang makinig. Gayunpaman, nadismaya si Pablo na walang tunog mula sa silid ni Terrence. Hindi ba pinapagaling ni Terrence ang sarili niya? Hindi alam ni Pablo kung ano, ngunit sigurado siya na si Terrence ay may mahalagang bagay na natapos pa niya. Kung hindi siya magtatagal sa silid ng walang ingay. Mukhang wala man lang oras si Terrence para magpaliwanag ng kahit ano. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid at ang tanging binitawan niyang salita ay huwag siyang istorbohin. Hindi kumatok si Pablo pagkatapos mag-alinlangan ng mahabang panahon at umatras sa sopa, tahimik na nakaupo, naghihintay kay Terrence na lumabas mismo. Gayunpaman, isang bagay ang parehong inaasahan at hindi inaasahang nangyari. Sa isang malakas na putok, isang malaking puwersa ang sumipa sa pinto ng mansyon na nagpatalon kay Pablo, Cheryl at Yasi. Tumikip ang puso ni Pablo. Kung ano ang mangyayari ay sa wakas ay nangyayari. Hindi niya alam kung sino ang unang dumating ngunit sila ay maaaring mula sa alinman sa House Turner. Irving o House York. Kung hindi, walang ibang taong mayabang para piliting buksan ang pinto. Kahit nahanda na si Pablo para dito, ngunit sa sandaling ito, naisip niya na masyadong maaga itong nangyayari. 7:00 pa lang ng umaga at hindi na makapaghintay ang kanyang mga kaaway. Isang grupo ng mga sakam at walang pasensya.
Pablo, hindi ka ba matapang? Nabalitaan ko na tatakas ka kasama ng iyong anak na babae. Gaya ng inaasahan, hindi ka pumunta sa kumpanya mo ngunit nagtago sa bahay ng iyong anak. Malamig na tumanggi si Halden, ngunit maaari bang tumakas ang hari ng unggoy mula sa Wuzi Mountain? Sina Halden at Biden ay unang pumunta sa lugar ni Pablo at natuklasan na wala siya roon. Nagmamadali silang pumunta sa bahay ni Cheryl at natuklasan na nakaparada ang sasakyan ni Pablo sa harapan. Ngayon, sigurado sina Halden at Biden na tatakas si Pablo kasama ang kanyang anak na babae. Kung hindi, bakit hindi niya sila hinintay sa kanyang kumpanya ngunit sa halip pumunta siya kay Cheryl? Nadurog ang puso ni Pablo nang marinig niya ang boses ni Halden. Hindi niya akalain na ang unang grupo ng mga tao ang magiging pinakamasama, si House York. Kung si House Turner o ang mga tao ni Irving, mas madaling harapin dahil naibigay na lang niya sa kanila ang mga property na gusto nila, at hindi ito magiging problema. Pero House York, hindi lang ang kanyang mga asset ang gusto nila, kundi pati na rin ang kanyang anak na babae. Kung gusto kong tumakas, hihintayin kita dito. Kahit na si Pablo ay nagpapanik, ngunit siya ay nagpanggap na kalmado sa labas, kung gusto kong umalis, matagal na akong umalis. Humph! Cut the bullshit. Naisip mo ba ang mungkahi ko? Pinutol ni Biden ang pangungusap ni Pablo at nagtanong. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng bahagi ng aking kumpanya ngunit umaasa ako na maaari mong palayain ang aking anak na babae. Alam ni Pablo na hindi siya makakatakas at lumalaban siya sa huling pagkakataon. Let her go. What a joke. Malamig nang umuso si Biden nang hilingin ng iyong anak na babae kay Terence na patayin ang aking anak, bakit hindi niya naisip na palayain siya? Hindi ba't ginawa iyon ni Lil, Terence at iniwan ang iyong anak na buhay? Sagot ni Pablo. Oo, eksakto. Dahil hindi patay ang anak ko, kaya't pinakasalan niya ito bilang kanyang asawa para pagsilbihan siya. Nagmadali na ako sa kanya. O sana pinatay ko siya kaagad at ginamit sa isang ghost marriage. Biden nanlilisik at Pablo at galit na galit. Mr. York, pagkatapos ng lahat, ito ay dahil ang iyong anak na babae ay sumalakay sa bahay ng aking anak na babae nang walang pahintulot na maging sanhi nito. Makatuwirang lumaban si Pablo. Halos nasa dulo na sila at bagamat alam niyang walang saysay na makipag-usap sa kanila ng makatwiran, kailangan niyang subukan. Kung kinuha ni House York si Cheryl, tapos na talaga si House Charlton. Ano? Ibig mong sabihin si House York ang dapat sisihin? Ibig mo bang sabihin ay ang anak ko ang humiling nito? Iyan ba ang ibig mong sabihin? I dare you to say it one more time. Naging masama ang mukha ni Biden. Hindi ko sinabi iyon, ngunit umaasa lang ako na maaaring palayain ni Mr. York ang aking anak na babae. Nag-isip sandali si Pablo at sinabing, kung kaya mo siyang palayain, papayag ako sa anumang kondisyon na mayroon ka. Sige, pakakawalan ko ang iyong anak kung bibigyan mo si House York ng 10 bilyon. Hindi ba makatarungan iyon? Gumamit ng pera upang ipagpalit ang kanyang buhay. Tumawa si Biden. Ikaw, namula ang mukha ni Pablo. Hindi makatwiran ang kalagayan ni House York. 10 bilyon. Saan siya makakakuha ng 10 bilyon? Hindi ba't sinasadya niyang gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya? Mahal ni Mr. Charlton ang pera, kaya ayaw mong gumamit ng pera para bilhin ang buhay niya. Biden scorned, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa hindi mo pagbibigay ng pagkakataon. Huminga ng mahabang hininga si Pablo at sinubukang pakalmayan ang sarili hanggat maaari. Binalaan ni Pablo ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang oras para sirain ang relasyon nila, kailangan niyang magparaya. Mr. York, hindi mo ba sinusubukang pahirapan ito? Hininaan ni Pablo ang kanyang boses. Ano? Pablog, sa palagay mo hindi nagkakahalaga ng 10 bilyon ang iyong anak? Balik tanong ni Biden. Mr. York, ngunit alam mo rin na hindi ko kayang alisin ang 10 bilyon. Walang magawang sagot ni Pablo. Sa ngayon, hindi siya ang CEO ng isang kumpanya, ngunit siya ay isang mabait na ama na kayang isuko ang lahat ng kanyang mukha at pagmamalaki para sa kanyang anak. 947.
Huwag mo akong sisihin kung bakit hindi kita binibigyan ng pagkakataon. Malamig na nagsalita si Biden, alin ang anak mo? Pareho silang maganda. Perfect para maging concubines ng anak ko. Mr. York, laging mag-iwan ng silid para sa iyong sarili. Mayroong isang idioma na tinatawag kapag ang mga bagay ay umabot sa isang sukdulan, maaari lamang silang lumipat sa kabaligtaran ng direksyon. Narinig mo ba ito? Walang ibang paraan si Pablo kundi ang pagbabantaan siya. Oh! Nakakatawang tumingin si Biden kay Pablo at agad na tumawa, so sinusubukan mo akong takutin. Hindi ko ginawa. Galit na galit at bigo si Pablo, ngunit wala siyang ibang paraan, nagsasabi lang ako ng luma at hindi nababagong dahilan. Talking about reason with me. Haldan, narinig mo ba yon? He's trying to talk to me reasonably. Ha. Walang pidgel na tawa si Biden, sinabi niya sa akin na umalis ng ilang silid kapag gumagawa ng mga bagay, narinig mo ba iyon? Pangatlong tiyuhin, narinig ko. Tumango si Halden at sabay na tumawa. Sa tingin mo ba nakakatawa? Sarkastikong tanong ni Biden. Nakakatawa, nakakatuwa. Natawa din si Halden. Biglang nagbago ang ugali ni Biden at malamig na tumingin kay Pablo, hinding-hindi ko gagawin yon. I get things down completely. So, what can you do? Nakatitig sa akin. Sumasabog. Ha. Tiningnan ni Biden ang walang kwentang mukha ni Pablo at nakaramdam siya ng magandang pakiramdam na parang inilabas niya ang kanyang galit. Kung hindi sinabi ni Sisi Leon sa kanya na patayin si Terence, papatayin muna niya si Pablo pagkatapos ay papatayin si Terence. Ang kilig at kasiyahan mula sa pagpapahiya sa iba ay nagpasaya kay Biden. Naging purple ang mukha ni Pablo. Ang mga tao ni House York ay hindi nagsasalita ng makatwiran, wala silang dahilan upang magsimula. Marahas na nag-iba ang dibdib ni Pablo at hindi siya nakaimik dahil sa galit. Sa loob ng silid ni Terence, sa loob ng jade pendant ni Terence, dumating siya na nag-aalala at nagpanik. Kahit na si Terence ay nasa kalawakan, ngunit siya ay may malay at narinig niya ang lahat ng nangyayari sa labas. Kasama ang pag-uusap ni Pablo at Cheryl, narinig ni Terence ang lahat. Ang mga salita ni Pablo ay labis na naantig sa kanya, ang mga sinabi ni Miss at Yasi pagkatapos nila ay nagpakilos din sa kanya. Hindi naisip ni Terence na si Pablo ay nasa ganoong kalupit na sitwasyon. Lumapit sa kanya ang mga tauhan ni House Turner at Irving at maging ang mga tao ni House York ay dumating. At gusto ni House York na gawing babae si Miss, gaano kalbo. Kahit na hindi babae ni Terence si Miss, ngunit mula sa ugali ni Pablo, ginawa na niyang alagaan siya ni Terence at naging tungkulin niya ito. Kahit umaatres ng 10,000 hakbang, bodyguard pa rin siya ni Miss at paano niya hahayaan si House York na ilayo si Miss. Ayos lang. Dahil lahat kayo ay mayabang, pagbayaran ko kayo sa inyong kayabangan. Gayunpaman, hindi pa siya nakaka-recover at hindi niya magawang humakbang para sa kanila kahit gaano pa siya kapanik. Mas mabilis na makabawi. Si Terence ay sumisipsip ng enerhiya sa pala sa loob ng jade pendant. Nang marinig na pinipilit sila ni House York ng hakbang, gusto ni Terence na bumangon ngayon at magmadaling lumabas, ngunit alam niyang hindi niya magagawa. Sa sandaling lumabas siya ng silid, ito na ang kanilang kamatayan. Kaya, ang pagbawi ay ang pinakamahalagang bagay. Nagigting si Terence at dumaloy ang enerhiya sa kanyang katawan. Habang pabilis ng pabilis ang kanyang pag-awit, lumalakas at lumalakas ang enerhiya. Biglang iminulat ni Terence ang kanyang mga mata at ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay bumalik sa pagkapuno ng estado bago siya nawalan ng kanyang kapangyarihan. Sa wakas nakabawi na siya. Sa wakas, nabawi niya ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi huminto si Terence sa pag-awit ngunit itinikom ang kanyang mga ngipin at binilisan ang kanyang paglilinang. Muling nakilos ang enerhiya sa paligid ni Terence nang bumulwak ito sa kanyang katawan. Ang enerhiya sa loob ng katawan ni Terence ay tumaas sa isang bagong antas. Habang parami ang naipon na enerhiya sa kanyang katawan, ang kakaibang pamumula ay lumitaw sa mukha ni Terence at ang kanyang mukha ay tila nakakatakot sa pamamagitan ng whirlpool ng enerhiya.
Siya ay halos nasa kanyang limitasyon. Napayuko si Terence. Hayaang lumakas ang bagyo. Boom! Sa isang malakas na boom, naramdaman ni Terence na siya ay inaanod sa kalangitan. Sa ilalim ng malaking presyon ng enerhiya sa loob niya, ang hadlang sa susunod na antas ay bumagsak sa isang segundo. Sa isang iglap, mas maraming enerhiya ang sumugod muli sa kanyang katawan ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman na lalampas siya sa kanyang limitasyon ngunit medyo komportable. Nakalusot siya. Pagkatapos ng pambihirang tagumpay, maaari siyang mag-imbak ng mas maraming enerhiya sa kanyang mga meridian. Ang whirlpool sa paligid ng Terence ay humina at humina habang si Terence ay sumisipsip ng higit pa. Ang kakaibang pamumula ay naging malusog na kulay at tumalon si Terence mula sa kanyang kama. Ito ba ang kapangyarihan ng gitnang yugto ng Mystic Division? Ito ay ganap na naiiba sa tuktok ng unang yugto ng Mystic Division. Hindi nakakagulat na napakahirap para sa kanya na labanan ang isang panlabas na estilo ng Master sa gitnang yugto ng Mystic Division. Ang isang antas ng pagkakaiba ay ang pagkakaiba sa pagitan ng panalo at pagkatalo. Huminga si Terence at tinapik si General Wilson sa tabi niya. Oras na, General Wilson. Sa pagkakataong ito, tayo ang magiging pangunahing tauhan. Woof woof. Si General Wilson na wala pang malay, ay tila naramdaman ang malakas ngunit manipis na enerhiya ni Terence. Nagising ito at masayang tumahol kay Terence. Ang tahol nito ay napuno ng kasiyahan na parang naramdaman ang paggaling ni Terence. 947. Huwag mo akong sisihin kung bakit hindi kita binibigyan ng pagkakataon. Malamig na nagsalita si Biden, alin ang anak mo? Pareho silang maganda. Perfect para maging concubines ng anak ko. Mr. York, laging mag-iwan ng silid para sa iyong sarili. Mayroong isang idioma na tinatawag kapag ang mga bagay ay umabot sa isang sukdulan, maaari lamang silang lumipat sa kabaligtaran. 948. Kahit na ang paglusot sa isang antas ay kasiya siya na alam na mas mataas ang kanilang kung fu, mas mahirap itong mag-level up. Ang ilang mga tao ay ginugol ang kanilang buong buhay upang linangin ngunit hindi sumulong. Si Terence ay 20 taong gulang lamang at siya ay nasa gitnang yugto ng Mystic Division. Ito ay nakakagulat sa parehong mga marangal na bahay at mga nakatagong marangal na mga bahay. Sa sala ng mansyon, malungkot na tiningnan ni Pablo si Biden. Bagamat alam na niya na walang saysay na subukang makipag-usap sa kanila ng makatwiran, ngunit naisip pa rin niya na maaaring magkaroon ng pagkakataon. Ngayong napagtanto niyang wala ng ibang paraan, si Pablo ay tumawa ng mapait. Biden, huwag mo kaming aibuli ng labis. Ang langit ay nanunood sa iyong ginagawa. Maya-maya, ang parehong uri ng paghihiganti ay babagsak kay House York. Kung gayon hihintayin ko ang araw na ito. Tingnan ko kung saan ang paghihiganti. Hindi sineseryoso ni Biden ang kanyang mga sinabi. Ang pagpili ng kalikasan ang naging panuntunan sa mundong ito noon man o ngayon. Nilinggan niya sina Cheryl at Yasi at tumawa. Sino si Cheryl? Pwede ka nang sumama sa akin. Huminga ng malalim si Cheryl. Dahan-dahan siyang tumayo at mariin ang mga mata. Ako nga. Mabuti, maaari kang sumama sa akin ngayon. Tumango si Biden. Nasiyahan din siya kay Yasi at nanghihinayang nagtanong, sino ka? Siya ay mula sa House Colton. Kung maglakas loob ka, maaari mo rin siyang bawiin. Ngumisi si Cheryl kay Biden at walang pakialam na sumagot. Bahay Colton. Tumigil sandali si Biden at biglang naalala na mula sa mga record na naitala, ang apo ni House Colton, si Yasi, ay matalik na kaibigan ni Cheryl. Kahit na hindi na uso ang House Colton, ngunit isa pa rin ito sa mga noble house. Si Biden ay hindi naglakas loob na saktan siya at sinubukang sabihin ito, si House Colton ay walang sama ng loob kay House York, bakit ko siya mahuhuli? Ikaw lang ang hinuhuli ko. Kung hindi ka natatakot na papatayin ko ang anak mo, ibalik mo ako. Tumingin si Cheryl kay Biden na parang nahaharap sa kamatayan. Oo, sinusubukan ni Cheryl na bumili ng oras. Lihim lang na sinenyasan ni Yasi si Cheryl na bumili ng ilang oras at hintayin si Sheldbro. Sa katunayan, hindi alam ni Cheryl kung bakit sobrang tiwala ni Yasi, ngunit ginawa pa rin niya ito.
Bagamat madalas na mabaliw si Yasi, hindi maitatanggi ni Cheryl na kung minsan ay marami sa mga sinabi ni Yasi ang naging katotohanan at maaari talaga siyang maging propeta Yasi. Sa katunayan, hindi alam ni Yasi kung bakit ganoon din siya ka-confident kay Shield Bro. Nakarinig lang siya ng 2 tahol na nagpaalala sa kanya noong araw na nasugatan si General Wilson. Dinala ni Terence si General Wilson sa kanyang silid at bago siya pinagaling ni Terence at umalis sa kanyang silid, nakarinig din siya ng 2 kaaya-ayang mga tahol na eksaktong katulad ng narinig niya. How dare you? Narinig ni Biden ang mga salita ni Cheryl at nagdilim ang kanyang mukha, naniniwala ka ba na papatayin ko ang iyong pamilya ngayon din? Ayoko. Isang liwanag na tinig ang nagmula sa kanilang likuran. Kahit na ito ay malambot, ngunit ang boses ay lubos na kumpiyansa. Terence. Lumingon si Cheryl na hindi makapaniwala at nakita si Terence na papalabas ng kanyang silid. Ang kanyang mukha ay may karaniwan niyang medyo nakakainis na mukha at isang masiglang General Wilson ang tumayo sa kanyang mga paa. Nagulat din si Pablo. Hindi niya inaasahan na lalabas si Terence sa ganitong oras at nandito siya para sa kanyang anak. Kakayanin kaya niya si House York? Natakot si Pablo na muling saktan ni House York si Terence kung sila ay magpanik. Gayunpaman, nasa sabik si Yasi. Akala niya ay nagkatotoo na naman ang kanyang hula. Terence. How dare you come out? Akala ko tumakas ka. Hindi inilagay ni Biden si Terence sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang pananaw, si Terence ay dapat na nagsusunog ng mga insenso kung hindi siya naghahanap ng gulo kay Terence. Ngayon si Terence ay talagang nangahas na lumabas. Akala niya ba hindi siya papatayin ni House York? House York. Balita ko gusto mo lahat ng shares ni Uncle Charlton. Hindi pinansin ni Terence ang mga panunuya ni Biden at walang pakialam na nagtanong. So ano? May sasabihin ka ba? Malamig na tanong ni Biden. Nako, ang bahagi ko sa shares ay nasa ilalim ng shares ni Uncle Charlton. Gusto mo bang kunin ito nang hindi ako tinatanong? Walang pakialam na tanong ni Terence ngunit parang nagtatanong ito sa kanya, at sinusubukan mong kunin si Cheryl para maging asawa ng iyong anak. Napasok ba ang tubig sa iyong ulo? Terence, gusto mo na bang mamatay? Pumutok ang apoy mula sa mga mata ni Biden at hindi na niya ito kinaya. Bagamat binalaan siya ng kanyang pangalawang kapatid na huwag kumilos kay Terence, ngunit sa sandaling ito gusto lang niyang patayin si Terence. Kahit na lumabas ang impluensya sa likod ni Terence, hindi niya kasalanan dahil nakialam muna si Terence sa kanyang negosyo. Hindi mo kailangang mag-alala kung mamamatay ako o hindi. Tumingin si Terence kay Biden ng may pang-aalipusta, pero alam kong malapit ka nang mamatay. Bibigyan kita ng 2 opsyon ngayon. Una, ibigay mo sa akin ang lahat ng shares na na-auction ni House York at ang shares ng ibang industriya. Pagkatapos, ipadala ang 2 babae mula sa House York para maging concubine ko. Pangalawang opsyon, mamatay ka. Ha! Galit na tumawa si Biden. Hindi niya inasahan na si Terence ay magkakaroon ng ganoong kaitikam-takam na salita. Sino siya sa tingin niya? Kahit na may iba pang impluensya sa likod niya, wala siyang silbi ngayon, humihingi ba siya ng kamatayan? Nice one, Shield Bro. Ako ang maliit na asawa ngunit maaari pa akong magkaroon ng mga concubines na maaari kong i-order sa paligid. Excited na sigaw ni Yasi. Hindi mapigilan ni Cheryl na mapangiti. Ang mga kondisyon ni Terence ay karaniwang doble ng hiniling ni House York sa kanila. Saan nakuha ni Terence ang kanyang kumpiyansa? Marahil, nabawi niya ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nang tingnan ni Cheryl ang magaan ng ngiti ni Terence at nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas tapos na, di ba? Magiging maayos ang lahat. Nagulat si Pablo. Hindi siya tanga at may naramdaman siyang kakaiba. Naging mas malakas si Terence. Mas malakas kaysa dati. Ang idiot na si Biden lang ang hindi nakaalam kung bakit naging dominante si Terence dahil puro puot ang pumupuno sa utak niya. Malamig siyang tumawa, tiyak na hindi ka natatakot. 2 babae ang gusto mo. Nananaginip ka ba? Gusto mong maging asawa mo ang mga babae mula sa House York? Paano mo naisip iyon? Bobo ka ba? Bibigyan kita ng 3 segundo para isaalang-alang.
Hindi pinansin ni Terence ang panunuyan ni Biden, count on to 3, 2. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Magbi-countdown ako para sa iyo. 2.9, 2.8, 2.7. Agad na pumalit si Biden habang iniisip niya na si Terence ay sinusubukan lamang na kumilos ng coal. 949. Bang! Bago pa makabilang si Biden ng 2.6, pinalipad siya pabalik. Bumulwak ang isang subo ng sariwang dugo mula sa kanyang bibig nang lumipad siya sa sirang pinto ng mansyon at bumagsak ng husto sa lupa. Nagkagulo ang silid. Hindi nawala ng kapangyarihan si Terence. Paano ito posible? At ang kanyang pinsan ay nasa unang yugto ng Mystic Stage, ngunit hindi man lang niya nakayanan ang isang suntok. Si Terence ay isa lamang internal master sa tuktok ng unang yugto ng Mystic Division, ang kanyang pinsan ay hindi magiging mahina kahit nakalahating antas lang ang taas ni Terence. Walang biro na walan siya ng kapangyarihan. Nagpanggap siyang baboy ng malinaw na tigre. Nilinlang niya siya at nang hindi niya pinapansin, inatake siya ni Terence at nasugatan siya ng husto. Inisyal na yugto ng Mystic Division. Walang Panginoon si House York. Ang anak ay walang silbi, gayon din ang kanyang ama, ikinaway ni Terence ang kanyang mga braso at ngumiti sa pang-aalipusta, maaari mo bang isaalang-alang ang aking mga kondisyon ngayon? Mamatay ka, o bigyan ako ng 2 industriya at 2 babae. Nagalit si Biden sa saloobin ni Terence. Akala niya ay nagpapanggap lang si Terence na matapang, hindi niya akalaing papatayin siya ni Terence. Hindi sana siya maglalakas loob. Isasauli ng ama ang utang ng anak. General Wilson, muntik ka nang patayin ng kanyang anak, maaari kang maghayganti sa kanyang ama. Inutusan ni Terence si General Wilson nang walang pakialam, pumunta ka, patayin mo siya. Woof woof. Gusto ni General Wilson na subukan ang kanyang kapangyarihan. Pagkakataon niya na ngayon at kaya nitong maghayganti para sa sarili niya, paano niya ito hinayaang mad-ulosh. Tumalon ito mula sa gilid ni Terence at lumitaw sa tabi ni Biden. Hindi siya nang ahas na patayin si Terence sa 2 dahilan. Una, hindi siya sigurado sa background ni Terence at 2, hindi siya ang kalaban ni Terence ngayon. Nakaramdam siya ng pagkalumbay. Bakit inutusan ni Terence ang isang aso para kasuklamin siya? Pumutok si Biden at handa siyang ilabas ang kanyang galit sa duguan na aso. Dahil sinaktan ng aso ang kanyang anak, gagamitin niya ang dugo ng aso para makaganti sa kanyang anak. Naniniwala si Biden na ang impluwensya sa likod ni Terence ay walang sasabihin kung pumatay lang siya ng aso. Kaya naman, naisip ni Biden na ang kaunting kapangyarihan ay makakapatay ng aso. Ngunit kasabay ng pag-atake ni Biden, tumalon din si General Wilson at tinarget ang kamay ni Biden gamit ang hulihan nitong mga binti. Sa isang malakas na putok, muling lumipad palabas ang katawan ni Biden. Napakunot-noo siya ng ilang beses bago tuluyang hindi gumagalaw. Kaya, ang isang master sa unang yugto ng Mystic Division ay namatay sa ilalim ng mga paa ni General Wilson, isang aso sa tuktok ng huling yugto ng Golden Division. Sa lakas nito, hindi naging problema para dito ang pumatay ng isang internal style master sa unang yugto ng Mystic Division na malubhang nasugatan. Pangatlong tiyuhin. Hindi inaasahan ng Halden na gagawa kaagad ng hakbang si Terence nang walang pag-aalinlangan. Ginawa pa niyang patayin ng aso si Biden. Puno ng takot at pagtataka ang mukha niya. Si Halden ay hindi isang cultivator at hindi niya alam kung fu. Sa sandaling ito, hindi siya nang ahas na suwayin ang mga salita ni Terence habang mabilis siyang tumakbo palabas ng mansyon, tinitingnan ang paghinga ni Biden. Wala na. Namatay si Biden. Si Halden ay natakot. Kung si Terence ay nang ahas na patayin si Biden, wala siyang pakialam sa kanya, Halden. Nang makita niya si Terence na naglalakad palabas ng mansyon, nagbago ang mukha ni Halden, ikaw. Anong gusto mo? Underling lang ako, sinundan ko ang pangatlong tiyuhin dito. Siya ang taong nasa misyon. Alam ko. Walang pakialam na sumagot si Terence, bumalik ka at sabihin kay Cecilion na may utang siya sa akin ng 2 industriya at 2 babae. Ako, si Terence, ay laging tumutupad sa aking mga salita. Sabihin sa kanya na paghandaan ito. Ngunit, napatay mo na ang ikatlong tiyuhin.
Hindi naisip ni Halden na ibinigay pa rin ni Terence ang mga nakakatakot na kondisyong ito pagkatapos niyang patayin si Biden. Ang aso ang pumatay sa kanya, hindi ako. Sumagot si Terence, at sinabi kong papatayin ko ang buong pamilya mo. Hindi lang siya. Ipapasa ko ang iyong mga salita. Malungkot na tumango si Halden. Kalamangan lang niya at sa isang iglap tumatakas na siya kasama ang katawan ng pangatlong tiyuhin niya. Kung ganoon, bakit nakatayo ka pa rin dyan? Pwede ka nang mag-fuck off ngayon, huwag mo akong hadlangan sa pakikitungo kay House Turner. Inip na ikinaway ni Terence ang kanyang mga kamay. Halden clenched his teeth, binuhat ang katawan ng kanyang uncle at mabilis na sumakay sa isang kotse na nakaparada sa harap ng mansion. Pinaandar niya ang makina at mabilis na lumabas ng mansyon. Habang nagmamaneho siya, tinawag niya si House York sa Iron Lake. Sa pamamagitan ni Daryl, natagpuan niya si Sissy Leon at nagsimulang umiyak, namatay ang pangalawang tiyuhin, ikatlong tiyuhin. Ano? Sinong patay? Nagulat si Sissy Leon at hindi naintindihan ang kanyang mga salita. Pangatlong tiyuhin. Namatay ang ikatlong tiyuhin. Inulit muli ni Halden ang kanyang mga salita. Biden. Namatay na siya. Paano? Sino ang may gawa nito? Sa wakas ay naunawaan ni Sissy Leon, at ang kanyang tono ay nagbago mula sa pagkagulat. Oo, namatay ang pangatlong tiyuhin. Siya. Pinatay siya ng aso. Nakita pa ni Halden na kakaiba ang sarili niyang mga salita. Ano? Akala ni Sissy Leon ay mali ang narinig niya, ano ang sinabi mo? Sino ang pumatay sa kanya? Isang aso. Mapait na tumawa si Halden. Aso. Isang aso ang pumatay kay Bide. Seryoso ka ba? Halden, nagbibiro ka, di ba? Hindi April Fool's Day ngayon. Si Sissy Leon ay hindi naniwala sa kanya dahil ito ay masyadong katawa-tawa. Ang kanyang pinsan ay isang internal master ng unang yugto ng Mystic Division, paano siya papatayin ng aso? Pangalawang tito, hindi ako nagsisinungaling, pinatay siya ng aso. Naalala ni Halden ang nangyari at napuno ng malamig na pawis ang kanyang katawan. Are you talking about the dog? Yung aso na tumatahol. Nagwawala na si Sissy Leon, ngunit hindi siya masisi dahil ito ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Kahit gumamit ng common sense, paano papatayin ng aso ang tao? 950. Tama, tito. Yung tipong woof-woof. Sabi ni Halden habang pinagpapawisan. Seryoso ka ba? Napatay siya ng aso. Hindi lubos maisip ni Sissy Leon ang kanyang sarili, ito ay isang mystic early phase spiritual practitioner at siya ay pinasok ng isang aso. Tito, walang paraan na magbibiro ako sa isang bagay na kasing laki nito. Sabi ni Halden na pinagpapawisan pa. Iyon ang asong tinatawag na General Wilson na nasa tabi ni Terence. Hindi ba pinatay ni Kevin ang asong iyon? Natigilan si Sissy Leon. Hindi siya namatay. Mukhang matalino ang aso, sinabi sa kanya ni Terence na dapat bayaran ng ama ang utang ng kanyang anak, kaya pinatay ng aso ang tiyuhin. Sabi ni Halden. Ang iyong tiyuhin ay isang mystic, early phase spiritual practitioner. Kahit isang normal na tao ay hindi siya kayang bugbugin hanggang mamatay, lalo na ang isang aso. Hindi maintindihan ni Sissy Leon. Kahit na ang aso ay medyo matalino at nauunawaan ang konsepto ng paghihiganti, kailangan pa rin itong magkaroon ng kakayahang isagawa ang paghihiganting iyon. Totoo. Tiyo, hindi ko akalain na ang asong iyon ay isang normal na aso. Hindi ako isang practitioner, ngunit naramdaman ko ang isang napakalawak na aura na nagmumula sa asong iyon sa sandaling iyon, hindi ito maaaring maging isang normal na aso. Sabi ni Halden na medyo na trauma pa. Kaya sinasabi mo na ngayong araw ay pumunta kayo kay Pablo para guluhin siya, at ang general na iyon ay lumabas si Wilson at binugbog si Biden hanggang sa mamatay. Sa wakas ay natauhan si Sissy Leon, ngunit hindi pa rin naniniwala na magagawa ito ng aso. Hindi, tiyuhin, hindi man lang nasugatan si Terence, at nasa kanya pa rin ang buong lakas. Malakas pa rin siya. Sabi ng Halden, na natatakot para sa kanyang buhay, nagsuot siya ng balat ng tupa.
Napakaraming araw ng katahimikan, naghihintay lamang sa akin at ni Tio na dumating sa kanyang pintuan, at nang kukunin na sana namin ang anak ni Pablo ay bigla siyang lumabas at tinampol ng isang palad ang tiyuhin. Ang asong iyon ay lumabas mamaya at nagbigay ng pangwakas na sipa. Winakasan ang buhay ng tiyuhin. Walang sugat si Terence. At hawak pa rin niya ang lakas ng kanyang practitioner. Practice din ang aso. Ang chain ng impormasyon na ito ay nagpasabog ng husto sa mga tenga ni Sisi Leon, at hindi niya nakayanan. Ano sa mundo ang nangyayari? Hindi ba nila ginawa ang kanilang pananaliksik? Si Terence ay nasugatan ng husto, at nawala ng lahat ng kanyang lakas. Bakit siya biglang gagaling, nang walang anumang pagkawala ng lakas na iyon? Nagsuot ba talaga siya ng balat ng tupa at nagpepeke ng mahinang tingin na iyon para makuha ng mga kaaway ang pain? Hindi. Sumimangot si Sisi Leon. Maaaring nagsuot si Terence ng balat ng tupa, posible iyon, ngunit kahit na magsuot ng balat ng tupa ay may limitasyon ang uri ng biktima na maaari niyang pinan. Sinabi ni Kevin sa kanyang sarili na pinatay niya ang aso, ang mga laman loob nito ay karaniwang gin o taygutay. Kahit na gumaling ito, baldado na ito, bakit ito naging isang practitioner dog? Isang kakilakilabot na posibilidad ang tumama sa kanya. Sa katunayan, si Terence ay nasugatan, ngunit siya ay nakabawi, ngunit lumakas lamang pagkatapos ng paggaling, at ito ay pareho sa aso. Lalong lumakas ang pagbawi mula sa sitwasyong iyon sa buhay o kamatayan. Kung gayon, anong uri ng hindi maarak na kapangyarihan mayroon ang background ni Terence? Ang mga hidden houses ba ay nagkaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan, upang hindi lamang mapanatili ang buhay ng isang malubhang na sugatan na tao at aso, ngunit kahit nadagdagan ang kanilang kapangyarihan pagkatapos ng paggaling? Anong uri ng mga kayamanan ang kailangan mong gastusin, at anong uri ng makadiyos na Panginoon ang kailangan ng kayamanan na iyon upang maabot ang resultang tulad nito? Naunawaan ni Sisi Leon na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Hindi siya dapat pumunta sa Starfield upang sumali sa buong bagay na ito. Kung gusto ng mga Turner na ibigay ang kanilang mga buhay pagkatapos ay hayaan silang gawin ito, dapat na sila ay nanatili na lamang at nagmamasid. Bakit sila mismo ang lamusong sa pool? Ngunit ang nagawa ay tapos na, at walang punto sa pagsisisi. Para siyang umiyak nang marinig ang balita ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Si Terence, na lubos na nauunawaan kung anong uri ng superpower ang pamilyang York, ay may lakas ng loob pa ring patayin si Biden. Mayroon lamang dalawang posibilidad: kumilos siya sa salpok, at gumawa ng pagkakamali ng tanga. Ang isa, si Terence ay walang dahilan para matakot kay House York, siya ay lubos na nagtitiwala. Sa madaling salita, anuman ang sumusuporta sa kanya ay hindi nag-aalala tungkol kay House York kahit kaunti. Natural, si Sisi Leon ay sumandal sa huling posibilidad, dahil sa sinabi ni Kevin, sinadya ni Terence na patayin siya. Sa simula si Fredo ang nagsabi sa kanya na maawa. Marahil sa unang pagkakataon na maaaring kumilos siya sa salpok, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay talagang malamang. Dagdag pa, si Terence ay nagpigil ng maraming araw, tinitiis ang pahirap na panunuya at kahilingan ni House York, naghihintay hanggang sa huling sandali, at nakagawa ng pagpatay. Tungkol saan ba iyon? Gumagawa ba siya ng isang halimbawa upang mapanatili ang kanyang iba pang mga kaaway sa linya? Haldan, sabihin sa akin ang lahat ng nangyari ng detalyado. Huwag iwanan kahit ang pinakamahabang detalye. Sabi ni Sisi Leon pagkatapos ng malalim na buntong hininga. Sige, Tito. Ganito po ang nangyari. Ikinwento ng Halden ang lahat ng nangyari noong araw na iyon sa kanyang tiyuhin, kasama na ang sinabi ng isa pa niyang tiyuhin kay Pablo, pati na rin ang tugon ni Pablo. Sa huli, sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa mga mapagmataas na kahilingan din ni Terence. Itong si Terence. Ang sarap. Inaaway niya si House York. Nagalit sa galit si Sisi Leon nang marinig ang mga detalye, ngunit mayroon pa ring mga pag-aalinlangan. Bakit ganoon na lamang ang pagtitiwala ni Terence, sapat na kumpiyansa para sabihin ang ganito? Sa nakikita niya, parang hindi alam ni Pablo na nakabawi na ang lakas ni Terence. Nangangahulugan iyon na maaaring itinago rin ito ni Terence kay Pablo, para makumplito ang kanyang layunin na isuot ang balat ng tupa na iyon. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa kanyang paggaling, para matapos niya ang huling pagsabog na ito.
Napakapangit na kaisipan. Ngunit mas pinag-isipan ito ni Sicilion kung si Terence nga talaga ang hula niya, ano ang layunin niya. Pupunta ba sa House York, House Turner? O Hale ba? O, ang lahat ba ay mga piraso ng chess lamang? May mas malalim ba siyang motibo? Anong gagawin natin, Tito? Maingat na tanong ni Haldan. Ibalik mo kaagad ang bangkay ng iyong tiyuhin sa Iron Lake, iwanan mo ang lahat. Nagsisimula na talagang mag-alala si Sicilion, siya talaga. Si House York ay naglibot sa buong buhay nila kasama ang lahat na nagbibigay sa kanila ng buong paggalang ang pagkakaroon ng pumatay ng isa sa kanilang sarili tulad nito ay katawa-tawa. Gayunpaman, si Terence ginawa niya iyon nang walang kahit isang pag-aalaga sa mundo, lubusang napilayan ang isang York at tuwirang pinatay ang isa pa, at nagpaplano pa nga na lumunin ang kanilang mga negosyo. Ang masama pa, gusto niyang dalawang York na babae ang maging mistress niya. Wala ba siya sa isip niya, o talagang sapat na ang kapangyarihan niya para suportahan ang kanyang mga salita? Ano man ang mangyari, si Sicilion ay seryosong nagsisisi sa lahat ng kanyang mga desisyon. Nangaasar sa isang kalaban ng ganitong kalibre para sa ilang mga scrap sa isang mapa. Hindi ito pabor sa kanila. Natural, hindi ito isang bagay na maaari niyang lunokon ang paghihiganti na ito ay magiging kanya balang araw, ngunit kailangan niya maghintay hanggang sa maunawaan niya kung sino si Terence pagkatapos ay babayaran niya si Terence ng 10 ulit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.